Binago ni Davao City Representative Paulo Duterte ang kanyang request for travel clearance sa halip na 17 bansa mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026 sa January 3 hanggang January 30, 2026 na lang ang kanyang biyahe. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Nako, yun na, ha? Yun na! Pinagtatawanan na naman itong si Pulong kasi bulilyaso. Bulilyaso, alam naman natin, itong si Pulong, nung nakaraan, naglabas ito. Sumulat pala ito kay Speaker Bo GD na nagpapaalam na gustong humingi ng clearance na magbakasyon sa 16 o 17 na bansa. Pero, hindi siya pinayagan. Ha? Hindi siya pinayagan kasi syempre naman, oras ng trabaho, magbabakasyon ka, 2.5 buwan, mahigit, yung bakasyon niya. So, ngayon, etong si Pulong, binago niya yung kanyang travel. 2 na lang raw. 2 bansa na lang daw at January 1 to January 30 na lang kung hindi ako nagkakamali. Yun na lang yung travel niya, yung bakasyon niya. Ayan, sana wag pa rin payagan, ha? Sana wag pa rin payagan kasi bakit? Ha? Bakit? Kasi pag pinayagan to at magkaroon ng development yung usapin ng flood control dito sa atin at kung baka madama yung pangalan niya, hindi na babalik yan. 'Di ba? Kasi alam naman natin kaya yung magbabakasyon, marami nagsasabi, kaya siya magbabakasyon kasi nadadawit yung pangalan nung mga yap, nung magkapatid na yap. Alam naman natin yung magkapatid na yap, malapit yan sa kanya. Dahil si Eric Yap nga raw, dating appropriation nung panahon ni Digong dyan sa Kongreso. At marami nagsasabi na sa panahon ni Digong na ang appropriation ay si Yap, doon niya nakuha yung 51 billion. Kaya etong si Pulong, maraming naniniwala, maraming nagsasabi na baka tatakas lang daw at hindi talaga magbabakasyon. Tila yata may iniiwasan daw na bulilyaso kaya siya aalis ng bansa. Siyempre nga naman, kapag may nangyaring development at madawit yung pangalan niya at wala siya rito sa Pilipinas, hindi na siya maiimbestigahan. Mahihirapan na siyang ipatawag kasi nga nasa ibang bansa na siya. Kaya sana, Speaker Bo GD, huwag mong papayagan niya. Bayaan mo lang yan dito sa Pilipinas. Diba? Kailangan dito lang yan. Dito na siya magpasko sa piling ng pamilya niya at wag na siyang maglalabas ng bansa kasi para na rin mas maging masaya ang Pasko niya kasama ang pamilya niya. Kaya tama lang talaga at natutuwa ang taong bayan, natutuwa ang mamamayan sa development na ito at hindi pinayagan si Pulong kasi nga naman, 'di ba? Mahirap na talagang habulin 'yan. Kapag nagkaletse-letse yung diskarte nila rito sa Pilipinas, nako, mahirap nang habulin yan. Mahirap nang pabalikin yan. Mahirap nang maimbestigahan yan at makasuhan yan. Magagaya na lamang yan kay Saldico. Kaya marami sa ating mga kababayan ang naniniwala na dapat hindi payagang makalabas etong si Pulong. Siyempre, di ba? Kapag nadadawit ang pangalan, walang karapatan magbakasyon. Walang karapatan lumabas ng Pilipinas. Walang karapatan magliwaliw sa ibang bansa. Kasi nga, merong nakabinbin dito na nababanggit yung pangalan niya sa flood control. Di ba? Kaya tama lang talagang pinupuri ng ating mga kababayan etong si PBBM. Kasi nga naman, dahil sa paglaban niya ng korupsyon, yung mga buhaya na congressman na kala mo mga daga na nagtatago sa kanilang lungga, hindi mapakali, 'di ba? Hindi mapakali, akala mo mga naasinan. Hindi mapakali kasi syempre nga naman sino ba naman matatahimik niyan. Anytime pwedeng mabanggit pangalan mo, anytime pwede kang makasuhan, anytime pwede kang arestuhin ko. Kaya ganyan yung nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Balita ko meron nang aarestuhin bago magpasko. 4 o 2 congressman, senador, tapos 8 congressman, pagkakaalam ko. Di ba? Kaya tama lang talaga yung sinabi ni PBBM na bago magpasko, meron ng big fish na maaaresto. At itong ginagawa ni PBBM, hindi ito
may iwasan ipagkumpara ng taong bayan kay dating Pangulong Duterte. Kasi kung maalala natin ha, si dating Pangulong Duterte, matapang yun. Pag nagsalita, diretso yun. Pag nagsalita, walang patumpik-tumpik yun, di ba? Pero ano nangyari? Nilabanan niya ba yung mga buhaya? Hindi. Nilabanan niya ba yung korupsyon? Hindi din. Kasi nga, hindi niya nilabanan dahil baka madamay yung anak niyang si Pulong na pinagbibintangan na nagwaldas ng 51 billion doon sa kanyang lugar nung panahon ng tatay niya. Kaya malamang sa alamang, hindi nilabanan ni Digong yung korupsyon. Si PBBM. Palibasa, alam ni PBBM na yung anak niyang si Sandro, walang ninanakaw. At maging siya, alam niya sa sarili niya na malinis siya. Walang bahid dungis, walang bahid dumi, at walang bahid baho. Ganyan katiwala si PBBM na hindi sila masasangkot sa anomalya ng flood control. Kaya nilalabanan niya ngayon ito. Yan ang hindi nagawa ni dating Pangulong Duterte, which is totoo naman talaga. O, di ba mga kababayan? So kaya abang-abang tayo ha. Abang-abang tayo sa development na mangyayari dito sa atin kasi anytime meron na pwedeng arestuhin. Di ba? Ganyan kabilis ha. Ganyan kabilis trumabaho ang ating ombudsman, ang ating presidente para sa taong bayan. Kasi nga naman pagod na yung mga Pilipino, di ba? Sawang-sawa na yung mga Pilipino sa nangyayaring nakawan. Isipin mo, kailan pa yan nangyari? Hindi lang panahon ni Duterte, hindi lang panahon ni Pinoy yan, hindi lang panahon ni GMA. Simulat sa pool, simulat sa pool. Panahon pa sigurado ni Emilio Aguinaldo yan. Meron ng mga buhaya sa gobyerno. At kailan lang yan natuldukan? At kailan lang yan matutuldukan? Ngayon lamang. Sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos yan, matutuldukan at wala nang iba. O kaya si PBBM, suportado ng mga Pilipino yan. Hindi natin masisi kasi ngayon lang sila nakita ng presidente na matapang, may bayag, at higit sa lahat, weak leader. O, di ba? Weak leader lang ang kaya magpakulong ng mga buhaya. Kasi hindi talaga nagawa ng ibang mga presidente yan. Di ba? Kaya etong si Pulong, si Pulong, sana talaga wag payagan para dito yan magpasko. Para pag nagkaroon ng development at mabanggit yung pangalan niya, madaling-madali siyang ipatawag. Ang problema kasi rito sa mga Duterte, mga wala talaga itong mga paninindigan no? Walang paninindigan, ayaw humarap sa anumang investigasyon kasi nga natatakot. Di ba? Baka diyan pa maungkat yung mga bangko ng mga Duterte. Baka diyan pa maungkat, tandaan natin si Ombudsman Remulla. Walang sinasanto yan, walang kinatatakutan niya, di ba? Hindi gaya ni Martires na ayaw niya pabuksan dati yung bank account ng mga Duterte. O sa panahon ngayon ni PBBM na si Boying Remulla, ang ombudsman, may pag-asa na mabuksan yung mga bank account. At baka yung tato ni Pulong sa likod, baka masilip na rin yan. Di ba? Baka masilip na rin yan at dun magkakaalaman talaga. Kung miyembro si Pulong ng triad doon sa China gaya na sinasabi ni Trillanes, di ba? Talagang kaabang-abang ito mangyari sa ating bansa. At ito ay nangyari lang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So, di ba? So, huwag niyo po kalimutan, pa-subscribe po itong ating YouTube channel. Salamat.